Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At babasahin ko lang ang magiging content natin ngayon sa katanungan ni Lister Andres. Ang sabi niya, Boss, tanong lang po, ano po gagawin ko sa M92 Taurus ko? Ba't po pumapalo ang hammer po? Ibig sabihin ay ang kanyang hammer ay hindi nagkakak. Ibig sabihin ito, pumapalo ang hammer kahit hindi kinakalabit ang trigger. So, minsan ito nag-automatic. At meron na rin akong tinuruan ito ng Beretta kasi pareho lang ito sa Beretta pero sasagutin ko rin ulit ngayon para at bibigyan ko ng mas malinaw na kasagutan. Okay, yung isang tinuruan ko nito, nagpasalamat na sa akin dahil nagawa niya. Dahil madali lang naman itong gawin. Okay, bago natin yan na sagutin, Lister Andres, ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating mga subscribers na nagsishare at nagla-like ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At pasasalamatan ko rin yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo na madagdagan ang ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries na meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan, mga anak na single parent na sa mga public school naman sila nag-aaral pero kinakailangan pa rin nila ang kaunting allowance para sa kanilang pambaon sa eskwelahan. Kaya maraming salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads at maraming salamat din dun sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Sana may magpadala uli para matugunan natin yung mga pangangailangan ng mga bata. At ang inyong pinadadala ay nakakarating dyan sa pamamagitan ng aking anak. Ayan po ay number ng aking anak na aking tresorera. Huwag po ninyo siyang tawagan para kayo ay bumili ng ano paman at magtanong ng tungkol sa baril. Sa akin po kayo makipag-ugnayan sa pamamagitan ng YouTube channel at hindi po sa pamamagitan ng Messenger. Hindi ko na po kayang sagutin ng Messenger. Dito pa lamang po sa YouTube channel ay talagang nahirapan na ako. Busy rin tayo sa ibang trabaho. So yan lamang po ang purpose niyan. At maraming salamat lalo tigit kay Noli Peace America ng Virginia, USA na palaging nagpapadala sa ating premier videos. Malaki ang tulong mo sa ating mga bata. At naibili natin sila ng yung mga pinadala mo ay ginamit natin sa pangbili ng mga school supplies at yung iba ay mga pangbaon. At meron na rin tayong nabilhan ng reading glasses ng isang bata. Okay, ang Panginoon na ang bahalang magbigay sa iyo ng maraming pagpapala at pagpalain ng iyong buong pamilya. Ngayon din, maraming salamat din kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sa katanungan naman ni puntahan na natin si Lister Andres. Yung problema ng mo ay yung kanyang sir ay nawala ang spring. Medyo mahirap, papakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay ang spring na yan. Dito nakalagay Kung mapapansin niyo ito, meron diyang spring na tuwid dito sa tapat na to. Spring na tuwid na kung saan yung dulo niyan ay nakasabit doon sa kanyang sir. Dito. Yung dulo niyan ay nakasabit doon sa kanyang sir. At yan ay nakatusok yung gitna niyan dito. Ang pinakang niyan, naghahawak niyang spring na yan ay itong pina ito. Pag ito ay baka binaklas mo yan, yung pina yan, kung binaklas mo yung pina yan at hindi mo na ikabit o nawala yung spring na yon ay yung iyong share, ang iyong share ay ito. Ang share naman niya ay ito. Andi dito sa parting ito. Yan yan ang share niya. Tuturo ka. Yun ang kanyang share. Ito. Diyan. Yan ang share niya. Yan ang nagko-control sa pulkak at saka sa kanyang
hammer. Dito. Itong ano niyan. Para mas maliwanag, ipapakita ko na sa inyo ng hindi nakakabit dito. Kasi mahirap ituro eh. Ito siya. Yan, ito siya. Okay. Ito yung kanyang hammer. Ito yung kanyang shear. Ganyan-ganyan ang posisyon yan. Ito yung kanyang shear at ito yung kanyang spring. So, pag yung hammer ay ikinak, yan. Meron siyang half cock. Yan ang half cock niya. At pag yan ay pinulkak mo, ganyan ang magiging, yan ang magiging ano niyan. Ang nagko-control dito sa iyong shear ay itong spring na to. Pero yung spring na hindi ganyan kahaba, ginawa ko lang yan para ano, ganito lang yan kahaba at yan ay nakasabit doon. Doon yan nakasabit oh. Yun yung dulo niyan. At ito naman ay sa kanyang body na. So, pag yan ay kinalabit mo ang kanyang trigger, pag kinalabit mo ang kanyang trigger, hahatakin ng i-disconnect ng trigger bar yung kanyang shear para yan ay pumalo ang hammer. Yun, pumapalo yung hammer. Ayan oh. Kaya yan ay pumapalo. Andi dito na yung ano, yung trigger mo. Yan. So iyan ang trabaho niyan. Ito yung shear niya. Yan oh. Ito yung spring niya. Okay? Yung tinuro ko kanina. So ganyan, ulitin ko. Pag yan ay ikinasa mo, itong hammer niya ay tutulak ng slide. O kaya inano mo. O yan yung kanyang half cock. Okay, yung half cock niya. Yan o, half cock yan. Pag yan ay naka full cock, yan ang kanyang full cock. So kaya pag itong spring na ito ay nawala, ay hindi ito kakagat sa kanyang hammer. Okay, dahil laging papalo itong hammer mo, laging naka-hammer down yan. O di kaya may panahon na yan ay magpo-pull auto. So ito na, pagka kinalabit, hahatakin yung shear ng kanyang trigger bar. Dito sa banda rito. Hindi ko makita eh. Yan. Yon. Ito. Subukan nating i-disable itong ano. I-disable natin itong spring. Okay? Pag wala yung spring yan, wala, nakaligaw yan. So, yung iyong shear ay hindi kakapit. Hindi yan kakapit sa ano mo. Dahil yan ay kakawang yan, nakaganyan na yan. So, papalo lagi ang hammer mo niyan. Baka mag-pull auto pa yan pag may bala. Pag yan ay ikinasa mong bigla at may chamber load, delikado. Puputok yan. Kung hindi nakasip, yan o. Ganyan yan. Ang itsura ng iyong spring ay ganyan lang. Pero yan ay hindi ganito kahaba ha. Putol yan dito. Ginawa ko lang ito. Spring na to. At napakadali naman itong gawin. Itong spring na ito ay kamukha nito. Yan o. Makakabili ka niyang 1 kilo niyan. Ito ay, ang size nito ay 0.9 mm. Pwede rin yung 0.8 kasi yung 1 pwede rin pero medyo matigas-tigas ng gawin. So, ang paggawa naman ito ay kukuha ka lamang ng kaputol. Tapos merong kang pako. Okay, yung pako na pwedeng malaki-laki ng kaunti doon sa pin. Pagkatapos ay mas maganda yan. Hello. Elmer, nakiano si Sir Tony. Kailangan daw tumamaya ang sira trigger return. Lagyan mo lang dyan. Trigger return, ha? Okay. Lagyan mo lang yan. Pakisara ng pinto ha. Trigger return. Yes. So, ilapit na lang natin yung camera para ano. Yan, meron kang gato. Iipit mo ito kasama itong ano, isama mo na itong kanyang, yan, ipit mo na yan dyan. Napakadali lang gawin ng spring na yan. DIY lang, hindi na kayo pupunta ng gunsmith, promise. Kaya yan. Yan, pag naipit mo ng ganyan,
Yan o. Yan, ipit mo na. Lapit na natin yung camera. Yan. At andito na yung dulo, andun na yung dulo. Iikot mo lamang yan ng isang ikot. Yun. Ganun lang yan. Kadali. At palalapatin mo lang yung ng ganyan. Oh. Ganyan lang yan. Okay, puputulin mo na yan. Oh, kung nandito ka lang, bibigay ko na ito sa iyo. Ganyan lang yan. Oh. At puputulin mo na yan sa tamang haba. Siyempre, ang haba niyan ay ang haba nito ay tama, itong dulo na ito ay tama lang na nakasakay doon. Ayan o ha. Yun, doon nakasakay yun o. Doon, meron yung talaga siyang tinatamaan doon o. Yan. At ito ay nakalagay lamang, ito ay body na ito eh. Body na to. Okay yun, nakaganyan lamang siya. At ito yung pinayon. Ito yung pinayon oh. Yun, yung pinayon. Doon niya nakapasak sa pinayon. Okay? Andi dito siya sa parte na to. Andi dito siya oh. Dito nakalagay sa kanal na yan. May kanal yan dito. Ando doon yung spring na yan. Okay? Kahit hindi mo natanggalin itong ano, pagka tinanggal ninyo itong, kahit di mo natanggalin itong hammer, pag tinanggal mo itong ano na to, itong ano na ito, matatanggal din yung sear. Kasi magkasama yan sa ano eh. Ito, magkasama yung pinang spring at pinang sear. Magkasama yan. Ayan o, para mas malinaw. So ayan o, ulitin ko ng mas malapit ha. Pag dumaan dito yung ano, yung slide, yan, naka-half-cock yan. Pwede mong i-half-cock. Mapapansin niyo na ito ay lumalapat doon sa kanyang hammer. Okay? O, pag yan ay pinulkak mo naman, yan o. Yun. Lumalapat. Kumakagat yun. Kumakagat yun doon dahil itinutulak siya nitong spring na ito. Okay? Tinutulak siya papunta doon sa hammer. Ito, tinutulak siya. Itong spring na ito ang importante. Okay, at pag yan ay kinalabit mo, ito ay itong sear na ito ay kakalas. Magdi-disconnect yan dito. Yun, yung dulo na yun. Magdi-disconnect yan. Pag yan ay kinalabit mo. Yun. So, ayan o. So, yung spring na yun ay importante sapagkat yun ang parang ayan ay return yan no, para lagi siyang tumulak papunta doon. Itong spring na ito ang nagpapatulak. So ayan, sana malinaw, madali lang gawin. Oh. Ganito lang itsura ha. Puputulin mo na lamang ng tamang haba. Abot lamang yan doon. Mula ito yung buhol. Ito yung buhol, hanggang doon lamang yung haba. Kung anong haba nito, ganun din ang haba nito, putulin mo na rin ito. Dahil ito ay nakapasok na sa body ito. Body na ang magkukontrol dito ha. Hindi man itong pako na ito. Ito ay sa body na, sa receiver na ito. Nakalapat na ito sa receiver. Ito ay doon. Okay? So ayan, ganyan lamang ang itsura niyan. So ayan, sana may natutunan kayo. At hindi na ninyo kailangan dyan ng gunsmith. Kaya may nagagalit sa ating gunsmith minsan. Tinuturo natin ito. Pero ang importante sa akin ay naturuan ko kayo. Okay? Bahala na kayo kung saan kayo bibili nitong ano. O, kung ako'y nasa Pilipinas, bibigyan ko kayo nito ng tigagatlundi pa. Sa haba nito, ayan o. Nakabili ito, per kilo lang ito eh. Hindi ko alam kung meron nito sa Lazada o sa Shopee. Ang ano, mas magandang 0.9. Pwede rin yung 1mm, pero medyo mahirap-hirap yung gawin. Yung 0.9, mas kagandahan gawin. Ito kasi, ano lang yan. At saka, pag masyadong matigas yan, ay matigas ang trigger. Okay, pag tigas nito,
ay pagtigas din ng trigger. Okay? Kaya maganda nito ay 0.9 at 0.8. Hindi masyadong hindi masyadong matigas kalabitin ang trigger. Ito yan. Sa mga may bereta, yan din ang nagiging problema ng mga bereta. Okay, pag kayo nagbaklas, ingatan ninyo ito at pag ito'y tumalsik, pwede namang gawin pero mamumroblema rin kayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At bago ko basahin ang ating community spotlight, ay gusto ko lang munang ay shout out ang mga taga ron sa aming bayan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Meron kami dyan bagong Papa Burgers. Doon sa akin dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Bisitahin po ninyo dyan, sabihin po ninyo kayo ay subscribers ko. At sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one na Papa Burgers. Okay, yan ay ang nagmamanage niya na yung aking busong anak na si Elmer Jr. Doon sa dati kong machine shop, wala na akong machine shop, nilagyan na ng Papa Burgers na. Okay, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat. At ito naman ang ating mga community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, 9 ang engagement. Shout out kay Bobby Obillas, meron kang 85 ang engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out kay Tumi Aparachi, meron kang 100 plus na engagement. Perfect. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless. Hanggang sa muli nating video.